Flood control project na hindi substandard. Yan ang panaghoy ng mga taga-Kalumpit, Bulacan dahil sa problemang baha na matagal na nilang iniinda. Pati mga evacuation center, kailangan pang bangkain para maabot. Kamustahin natin ang kanilang sitwasyon sa pagtutok live ni Rafi Tima. Rafi? Mel, kung meron mang bahagi na ng buhay, ang baha ay mga taga rito na siguro sa may Sulaw, Kalumpit, Bulacan ang mga ito. Mula pa nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991 ay kalbaryo na nila ang baha at taon-taon daw ay lalo pa itong lumalala. Kita sa drone video na ito ang dalawang kulay ng tubig dito sa barangay May Sulaw. Ang tubig sa isang bahagi ng barangay, itim na dahil sa tagal na hindi bumababa ang baha. Ang isang bahagi naman, kulay tsokolate dahil sa bahang galing sa umapaw na ilog. Ayon sa kapitan ng barangay, sa tagal na nilang binabaha, ngayong taon, ang isa sa pinakamalala. Sa mga pagbahang mga nakalipas, ito yung grabe talagang halos kulang isang taon na kami nakalublob sa baha. May trauma yung mga tao rito? Trauma po. May mga plano naman daw na engineering intervention tulad ng panibagong dike at pagpapataas sa mga riprap para hindi umapaw ang Pampanga River. Kung matuloy man, may isa lang daw silang kahilingan. Gawin na siguro yun talagang dapat, yung hindi na yung sinasabing substandard o ano pa man yun, basta ilagay na nila sa standard talaga. Kasi kawawa naman kaming lalo tigit yung mga walang itaas na kung saan nakikitira-tira na lang sa mga kamag-anak. Si Nanay Filipina, aakalain mong nasa isang resort. Ang view kasi mula sa bahay ng anak kung saan siya lumikas, mistulang dagat sa lawak ng baha. Pero dahil pinataas ang bahay, mistulan na itong isla dahil napapaligiran ito ng tubig. Pero kahit mahirap ang sitwasyon at nagluluksa pa sa pagpano ng asawa noong nakarang taon, iba ang kanyang pananaw. Ang naiisip ko lang, ay magpasalamat ako sa Panginoon dahil nakalitaw pa kami. May tubig man, meron pang nakalitaw na napupuntahan, di ba? Pero ang mga lumikas sa evacuation center ng barangay, ligtas nga pero hindi naman makalabas. Kailangan na kasi magbangka para marating ang evacuation center. Ito ngayon ang pangunahing mode of transportation dito sa may barangay May Sulaw, bangka. Pero itong mga bangkero ay hindi lang basta-basta dahil kailangan sanay din sila dahil may current itong bahang ito dahil galing yung tubig dito sa may ilog. Dahil kung hindi magaling itong mga bangkero ay pwede pang magkaroon ng disgrasya kapag lumakas itong agos ng tubig. Inabutan namin dito si Nanay Milagros. Hirap na siyang makakita at makarinig matapos maaksidente. Bunsod na rin ang hindi mawawala-walang baha sa kanilang lugar. Umpisa po ito, nahulog po ako sa hagdan. Tumama ang ulo ko sa kaya naapektuhan po yung mata ko at saka ulo. Tapos, tumanga pa ako. Ang kasama niya sa evacuation center na si Glidel, agad din daw lumikas, alang-alang sa mga maliliit pang anak. Yung baka pumalunod yung mga bata, yung di po namin makita. Ayon sa Bulacan MDRRMO, 11 munisipalidad sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. 8,000 evacuees pa rin ang nasa 87 evacuation centers. May isang 17 taong gulang na dalagita naman ang namatay, hindi kalawin mo na rito matapos sa mga kuryente. Nadulas daw kasi siya at napakapit sa isang live wire at napati dito at nahulog siya sa tubig at doon nga siya na kuryente. Kanina ay nag-ikot yung kapitan ng barangay dito para i-inspect yung mga mabababang kontador at yung mga wire na pwedeng makadisgrasya. Yan ang latest mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.